Catherine Bernardo nakuha na ang inaasam na hustisya. Daniel Padilla nakakulong. Sa eksklusibong balita ngayong gabi, naging usap-usapan sa social media ang kontrobersyal na pagkapanalo ni Catherine Bernardo laban kay Daniel Padilla sa kasong inihain ng aktres. Naging masalimuot ang mga kaganapan, ngunit sa wakas, nakuha ni Catherine ang hustisya matapos ang mahabang paghihintay. Narito ang detalye ng kwento. Sa loob ng 3 taon, nagtitiis si Catherine Bernardo sa tila walang katapusang pag-aakusa at kontrobersyang kinasangkutan nila ni Daniel Padilla. Ngunit ngayon, sa wakas, nakapaghiganti na ang aktres matapos mapatunayang may sala si Daniel sa kanyang kaso. Si Catherine Bernardo ay matagal nang nanahimik tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan ni Daniel Padilla. Nang pumutok ang balita noong nakaraang taon, ginulat ni Catherine ang publiko nang isampa niya ang kaso laban kay Daniel. Hindi inasahan ng marami na aabot ito sa korte, ngunit pinili ni Catherine ang lumaban para sa kanyang karapatan. Sa kabila ng maraming haka-haka, nanatiling pribado si Catherine habang isinusulong ang kaso. Si Daniel Padilla naman ay hindi makapaniwala sa mga alegasyong ibinato sa kanya. Sa kanilang pagharap sa hukuman, maraming revelasyon ang lumabas na ikinagulat ng kanilang mga tagahanga. Sa testimonya ni Catherine, ipinakita niya ang mga ebidensyang nagpapatunay sa kanyang panig. Emosyonal ang aktres habang ibinabahagi ang sakit na dinanas niya sa relasyon nila ni Daniel. Si Daniel naman ay matibay na itinanggi ang mga paratang. Gayunpaman, hindi nakapasa ang kanyang depensa sa mahigpit na pagsusuri ng hukuman. Sa huling araw ng paglilitis, nagbigay ng kanyang pahayag si Catherine. Sinabi niyang, "Hindi ito para Sir Anka, Daniel. Ito ay para sa sarili kong kapayapaan." Tumigil ng ilang segundo si Catherine habang pinipigil ang kanyang luha. Samantala, si Daniel ay nakitang tila tuliro habang nakikinig. Matapos ang mahabang proseso, ibinaba ng hukuman ang hatol. Ayon sa desisyon, kinakailangan ni Daniel na magbayad ng moral damages kay Catherine. Bukod dito, inatasan din siya na mag-public apology para sa mga nasabing pagkukulang. Nang marinig ang hatol, napaupo si Daniel at tinakpan ang mukha. Nakita ng lahat ang labis na emosyon sa kanyang mga mata. "Hindi ko akalain na aabot kami sa ganito," ani ni Daniel matapos ang hatol. Si Catherine naman ay tahimik na lumabas ng hukuman. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi siya nagpakita ng anumang pagmamalaki. Sa halip, sinabi niyang ito ay hakbang lamang tungo sa kanyang paggaling. Hindi ito tungkol sa panalo o pagkatalo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng closure, sabi niya. Ayon sa mga saksi, walang naging personal na galit si Catherine kay Daniel. Ngunit ang kanyang aksyon ay isang malinaw na mensahe na hindi niya hahayaang manatili siyang biktima. Ang mga tagahanga ng tambalang Katniel ay nabigla sa mga pangyayari. Marami ang nagtangkang ipagtanggol si Daniel sa social media. Ngunit hindi rin nawala ang mga sumuporta kay Catherine. Ayon sa ilan, si Catherine ang naging simbolo ng lakas ng mga kababaihan. Sa kabilang banda, maraming nagtanong kung ano na ang susunod na mangyayari kay Daniel. Ang aktor ay nagsabi sa isang interview, "Hindi ako perpekto. Marami akong pagkukulang." Ipinangako niya na aayusin niya ang kanyang buhay matapos ang hatol. "Gusto ko lang mag-sorry kay Catherine. Sa lahat ng nasaktan ko," dagdag pa niya. Bagamat masakit para sa kanyang mga tagahanga, marami rin ang nagpahayag ng suporta sa pagbabago ni Daniel. Ang hukuman ay nagbigay ng 30 araw kay Daniel para tuparin ang mga kautusan. Si Catherine naman ay pinili ang tahimik na buhay matapos ang desisyon. Ayon sa kanyang mga malalapit na kaibigan, nais lamang niyang magpatuloy sa kanyang karera at buhay. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang propesyonal at hindi nagsalita ng masama laban kay Daniel. Sa isang panayam, sinabi niyang, "Lahat ng sugat ay naghihilom sa tamang panahon." Ang isyong ito ay nagdulot ng malaking usapin sa industriya ng showbiz. Maraming artista ang nagpa